Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Marian. Marian ang ipinangalan sa akin ng mga magulang ko dahil kasing kaarawan ko ang Birheng Maria. Pero yung pag-uugali ko po noon ay malayo sa pagiging santa o santo. Isa akong rebelding babae sa kadahilan ng maaga akong nalayo sa mga magulang ko. Ang mga magulang ko kasi ay laking probinsya. Tapos ako naman ay nasa Maynila noon. Hindi nila alam na bulak-bulak ko noon. Madalas akong gumagala at dahil na rin sa nagtatrabaho ako, ay hindi na rin nila ako pinapakialaman. Nagkaroon ako ng nobyo noon na nakabuntis sa akin. Nung malaman ko ito at ng nobyo ko na nagdadalang tao ako, iniwan niya ako, Sir Seth. Tinawag niya akong malandi, maharot, lalakero. Baka daw hindi pa sa kanya ang ama ng dinadala ko noon. Kaya naman sobrang sama ng loob ko nang iwan niya ako, Sir Seth. Alam ko naman na may pagkarebelde ako at santita pero hindi po ako maharot o ano kaya talagang nasaktan ako noon. Hanggang sa na-depress na ako at bago pa man ako tuluyang mabaliw, umuwi ako sa probinsya at ipinagtapat sa mga magulang ko at kapatid ang nararanasan ko. Agad-agad naman nila akong tinanggap ng walang pagdadalawang isip. Nasa 3 buwan na noon ang panganay ko sa aking sinapupunan. Nang simulan naman akong araw-arawin ni Berting. Si Berting naman ay kababata ako, sir, at matagal na itong may lihim na pagtingin sa akin. Kahit na alam niyang nagdadalang tao ito, ay todo alalay ito sa akin. Parang kung kailan walang-wala na ako sa buhay ay saka naman siya naglakas loob na pumorma na. Siyempre, para sa akin medyo awkward. Lalo na noong mga panahon na yun, di ba? Minahal ko rin naman ang tatay ng panganay ko. At ayaw ko din naman pa magbukas ng relasyon. Lalong-lalo na kay Berting. Pero ayun nga, inaaraw-araw ako ni Berting doon. Kung ano ang kailangan ko, kung ano ang mga pinaglilihian ko. Takbuhan din siya ng mga magulang ko sa kadahilan ng supplier si Berting ng iba't ibang produkto sa merkado. Kaya alam niya kung saan makakakuha sa probinsya. Ilang beses ko na din siyang pinagsabihan na wala siyang mapapala sa akin at wag na siyang umasa dahil talagang sarado na noong panahon na yon ang desisyon ko. Na i-focus ko na lamang sa magiging anak ko kung anumang pagmamahal at pag-aalaga ang natitira sa aking pagkatao. Pero hindi tumigil si Berting. Lagi yan sa bahay. Dagdag mo pa na bago pa talaga ako pormahan ni Berting, ay talagang close na close sila ng aking ama. Sanggang dikit. Bata pa lamang kami kasi, Sir Seth, isa na yan sa tau-tauhan at bata-bata ni tatay sa mga trabaho niya. Lalo na noong na-stroke si tatay at hindi na sapat yung lakas niya sa isang braso niya. Halos si Berting na yung may hawak kay tatay noon. Sumasama ito sa mga koleksyon at kung ano pa. Sabi pa nga ni tatay noon na bago ako mag-aral sa Maynila, kung sakaling wala pa akong nobyo pagkatapos ng lahat, gusto niyang si Berting ang makakatuluyan ko. Pero syempre, i-set aside muna natin tong parte na to. Makalipas ang ilang buwan, lumaki na ang tiyan ko lahat-lahat. Andyan pa rin si Berting. Kahit hindi ko pinapansin pa minsan-minsan hanggang sa makasanayan ko na lamang din ang presensya niya. Nung malapit na akong manganak, gabi-gabi na lamang kaming nagigising at hindi makatulog. Hindi kami makatulog ng maayos dahil maya-maya ay nagkakahulan ng mga aso. Akala nga ng mga magulang ko noon, aswang, gawa nga ng buntis ako. Pero walang pagaspas o tunog ng wakwak o tiktik. Maliban na lang sa langis na bumubula daw kapag may masamang elemento.
hindi lamang aswang. Sigurado sila na merong kung ano ang umaaligid sa bahay nun. Hanggang sa isang gabi, sumaktong iihi si tatay sa labas nang maabutan niya yung isang babae na suot-suot pa ang balabal at nakatakip ang mukha na may kung anong ginagawa sa likuran ng bahay. Dali-dali daw kinuha ni tatay ang itak niya at lumabas pero nakita siya kaagad ng babae. Mabilis itong tumakbo. Habulin pa sana ito ni tatay pero napakabilis daw talaga. Parang batak na batak sa mga takbuhan. Pero mukhang normal lamang umano na tao yon at hindi aswang. Hindi nagbagong anyo. Normal lang talaga ang takbo at pagtakas niya. Ang ginawa na lamang ni tatay ay yung bandang kusina. Hindi nila pinapatay ng ilaw sa magdamag. Nagdagdag din siya ng ilaw sa labas ng bahay para pangpuyatan ng ilaw para lang makasigurado na makita ang kung sino man ang lalapit. Mapatao man o hindi. Kabuanan ko nang maramdaman ko na parang may nadagdag na bigat sa tiyan ko. Kumbaga bukod sa nakasanayan ko na dahan-dahang paglaki ng bata, nagising na lamang ako isang araw na kung titingnan mo, dumoble ang laman ng sinapupunan ko. Napansin din kaagad ito ng mga magulang ko at agad nagpatingin. Gawa ng wala naman talaga akong manas nun. Normal ang bata, maayos ang kalusugan. Kahit pa mismo ang laman ng matres ko, walang nakitang kakaiba. Ewan ko ba, basta para sa akin, bumigat talaga. Kung liliyad ako para akong matutumba. Kung yuyuko naman ay para akong dederecho sa pagluhod. Hanggang sa ayun nga, September 3, ipinanganak ang panganay ko. Napakalusog na bata. Siyempre tinanggap ko siya kahit na inis ako sa kanyang ama, lalo na't kamukha ko yung bata. Biro lang Sir Seth, kahit di ko naman kamukha, siyempre anak ko yan. Yun nga lang talaga, ang ipinagtataka namin parang hindi lumiliit ang tiyan ko. Lumabas na ang inunan lahat-lahat. Ganun pa rin ang laki. Napansin naman din ito ng mga doktor. Pinacheck kung meron bang mali kasi nga minsan nagkaka-isyong matres kapag nakarelax. Ganon. Pero nung tingnan naman nila, wala naman kung anong bukol na kanseros. Wala naman ding problema sa akin. Ang sinuhestyon na lamang ng doktor ay maghintay ng ilang araw at liliit din umano yan. Ang importante wala akong cyst o kung ano, o walang naiwang hindi normal sa matres ko. Subali ay na nga Sir Seth. Mula nang umuwi ako galing ospital, hindi na ako nakakatulog ng maayos. Lagi akong nananaginip ng hindi maganda. Merong sumasakal sa akin na umaabot talaga sa puntong nagigising na lamang ako na hirap huminga. Meron namang mga panaginip na kinukuha niya ang anak ko na wala akong kalaban-laban. At magigising na lamang din ako na umiiyak na ang bata. Ang ipinagtataka ko lang, sa lahat ng mga kakaibang panaginip ko na yon, iisang persona lamang ang nakikita kong may kagagawan sa panaginip ko. Isang babae na balot ang katawan ng kasuotan, na hindi makita ang mukha pero alam kong babae yon. Dahil sa boses niya palang nagalit na galit. Pati yung amoy niya, naaamoy ko siya sa panaginip ko. Madalas na rin akong lagnatin, 2 beses sa isang linggo, tuwing 6:00 ng hapon. At ang malala pa, ni hindi ko nakitang lumiliit ang tiyan ko nun. Hanggang sa isang gabi, nagising na naman ako mula sa masamang panaginip. Bukod umano sa anak kong nailuwal ko na,
Masama na rin umano ang gapang ng tiyan ko noon na tila ba manganganak na ulit ako. Pinapaere ako ng isang babae. Pinipilit niya akong paerhen hanggang sa mailabas ko yung isang napakabahong kulay putik na mabuhok na bagay. Tandaan niyo, Sir Seth, kahit na panaginip lamang yon, naamoy ko. At ayun nga, paggising ko, inaalalayan na pala ako nila tatay na dalhin sa ospital dahil nagdidilirio at putlang-putla ako noon. Kasabay pa noon ay ang hindi kaaya-ayang amoy na lumalabas sa puwerta ko. Dinala ako sa ospital para mapatingnan. Ang sinabi sa akin ng doktor ay baka impeksyon daw. Base sa mga discharge o amoy, sinyalis na merong impeksyon ng isang tao, pero ang ipinagtataka naman nila, walang nakita na bakterya o kung anong sanhi ng impeksyon. Maliban na lamang sa ang mga nakuha sa akin ng mga specimen noon sa test ay yung talagang putik umano, tsaka buhok at parang laman-laman. Para nga daw pinasak yun sa pagkababae ko. Ang sabi naman ng doktor ay baka daw napaupo ako o natumba sa maputik tapos pumasok sa ano. Ewan ko sir, pero wala naman akong ganyan na nangyari sa akin. Tsaka malinis talaga ako sa katawan ko. Lalo na 'di ba pag nanganganak ka, may hinihiwa pa sa'yo doon banda, kaya kailangan din talagang malinis ka, kundi i-impeksyonin ka talaga. Yung sa tiyan ko naman ang sabi ng doktor, masahe-masahe lamang umano para unti-unting lumiit. Okay na okay ako nang lumabas sa ospital. Maayos na maayos ang lahat. Nakapaglakad pa ako, nakakapag-usap pa kami ng mga magulang ko. Kinalong-kalong ko pa yung anak ko pauwi. Pero pagka-uwi ko, bigla na lamang akong namilipit sa sakit. Nagbutil-butil ang pawis ko at talagang umiyak na ako noon. Sa pagkakataon na ito ay nagtaka na talaga sila, lalong-lalo na si Berting. Nagsisisigaw na ako. Nabulong niya sa nanay at tatay ko na hindi na pang medikal ang nararamdaman ko. Agad-agad naman na umalis si Berting para umuwi saglit dahil ang nanay nito ay may kilalang mga manggagamot. Para na rin makasigurado ay dala-dala na nito yung balabal na hinubad ko para magamit sa kung ano man yung ipapatingin niya sa manggagamot bago ito pumunta sa amin. Tapos ayun na nga Sir Seth. Ewan ko kung pinalipad ba ni Berting ang sasakyan niya, pero wala pang isang oras ay nakabalik na ito kasama ang kanyang nanay. May dala itong manggagamot at hindi lamang iisa yon, kundi 3. Hinakot na umano niya ang lahat ng pwedeng tumingin sa akin kasi yung isang manggagamot na una nilang pinuntahan, nang tingnan ng balabal ay sinabihan sila na baka hindi niya umano kayanin ang may gawa nun. May ginambala umanong bagong libing na patay na halos sumabay ang libing sa kabuanan ko para lang mapirwisyo ako ng ganon. May inggit at galit umano ito sa akin. Wala naman akong inargabyado kako, kaya takang-taka din ako noon. So bali ganito. Kahit na 3 sila, isa lang yung nanggamot sa akin. Matapos akong tawasin ng isa at nang masabi nito na nakulam nga ako sa pamamagitan ng paghiling o paggamit sa kaluluwa ng patay, yung isa ng albularyo ang nagtrabaho sa akin noon. Nilapitan niya ako. Walang nangyaring sapi-sapi na kagaya ng iba. Pero noong nilapat niya yung kamay niya sa puson ko, ramdam na ramdam ko Sir Seth na may gumalaw. As in parang may buhay na kung ano sa sinapupunan ko na ilag na ilag doon sa kamay ng manggagamot. Kasabay pa noon ay bigla siyang bumulong ng, ayaw mong magpahuli ha? Nagdasal ito
habang patuloy niyang hinihilot ang sikmura ko. Sabay kaming dalawa na dumidigay, Sir Seth. Matapos niya akong hilutin ng ganon, para siyang may kinakausap na ang tawag niya, Manong. Tapos ay may binabanggit siyang kandila, sementeryo, bagong libing. 3 barangay mula sa amin. Sa unang paghilot sa akin ng manggagamot, pinaalam niya na aalis muna sila, kasama si Tatay, Berting, at ang 2 pang manggagamot. Ayon kay Berting, bumiyahe daw sila sa 3 barangay kung nasaan ang pangalawang sementeryo mula sa amin. Ang sabi ng manggagamot, dapat ay makarating sila doon bago mag alas 6. Wala namang issue kasi alas 4 pa lamang naman noon. Pagkarating nila ay agad nilang inisa-isa ang mga nicho. Hirap na hirap sila dahil na rin sa maraming nicho ang may kandila noon. Naghanap pa sila ng naghanap hanggang sa isang sulok, yung isa sa mga libingan na ginamitan lamang umano ng lupa ang paglibing. Doon nila nakita ang isang itim na kandila. Tunaw na ito, pero may natitira pang apoy sa may sogi niya. Kumurot lamang ang manggagamot mula doon sa esperma ng itim na kandila. Pagkatapos ay nilagay na niya ito sa may bulsa niya. Dumiretso sila ng simbahan pagkatapos nun, at sa likod ng simbahan pumwesto ang manggagamot, nagdasal at nagritual, habang unti-unti niyang tinutunaw ang kandilang nakuha niya. Ipinatulo niya ito sa lupa. Pagkatapos ay bumalik na sila ng bahay. Nung siguro makasigurado na ang manggagamot na tama nga ang tawas niya, sinabi niya sa amin na kumpirmado nga, may kumukulam sa akin. Dinadaan yon sa pamamagitan ng isang bagong libing na patay. Tinutulungan ng kaluluwa yung mangkukulam para istorbuhin ako at bigyan ng sakit. Kumuha umano ang may gawa nun ng kapiranggot na lupa ng ilang gabi sa bahay namin. Pagkatapos ay inihalo doon sa libingan ng patay, habang nagdadasal umano ng orasyong pangkaliwa. May kalakasan ang mangkukulam na ito. Malakas ang loob dahil bukod sa kaluluwa ng patay, ay merong gumagabay dito na isa pang mangkukulam. At ang dahilan kung bakit ako ginaganito, selos. Pinagseselosan umano ako. Ang ipinagpasalamat lamang nila ay tila ba maawain pa umano ang mangkukulam dahil hindi dinapay ang anak ko. Marahil ay ayaw nila akong puruan. Gusto lamang nila akong maging kaawa-awa, mangayayat, maging sakitin at mawala ang kung anumang natitirang ganda sa akin o rason ng pagkakabighani ng kung sino mang lalaki na siyang rason kung bakit nagsiselos ito sa akin. Matapos noon ay kumuha ng gapas ng niyog ang manggagamot. Pinausukan ako sa pamamagitan ng pag-upo ko sa may papagat, paglagay niya ng mga gapas na yon sa ilalim ng silong. Nung sinuob ako, grabe yung pawis ko, Sir Seth. Hindi normal na pawis kundi itim na itim. Para bang may uling sa loob ng katawan ko na lumabas. Napakahapdi ng leeg ko. Kili-kili. Basta yung mga singit-singit ko, mahapde habang nababasa. At maya-maya pa, naramdaman ko ang muling paghapdi ng matres ko. Tiisin ko umano ayon sa manggagamot. May tinutunaw lamang siya gamit ang kanyang mga dasal. At makalipas lamang ang ilang minuto ay may naramdaman na lamang ako na bumulwak mula sa aking pagkababae palabas. At yun na ata ang pinakamalansang bagay na naamoy ko sa talambuhay ko. Kasama si inay ay hinubad ko ang aking pambaba. At hindi ko alam kung ano ang reaksyon ko, Sir Seth,
nang makitang ang lumabas sa pagkababae ko ay parang inunan na durog at mahahabang tuwid na buhok na parang rebonded pa, parang buhok ng manika. Imposible namang nagkataon lamang yon dahil meron pa akong nahugot ng konti sa aking pagkababae. Mga buhok yon. Naiiyak pa ako habang naglilinis kasi diring-diri ako, Sir Seth. Ang dulas niya, para siyang lato o seaweed. Napasabi pa ako noon na wala naman akong ginawang masama. Bakit ganun ka ako? Matapos nga akong mapatahan at malinisan ay sinabihan ako ng manggagamot na hindi na daw kailangang ibalik ang kulam. Dahil noong pinutol ng manggagamot ang ugnayan ng mangkukulam sa may patay na bagong libing, may kapalit na ito. Mamalasin ng kusa ang may gawa nun. Matapos ang 2 buwan na pabalik-balik at pagpapagamot ko sa albularyo, tuluyan na akong gumaling. At pagkatapos noon, Sir Seth, nabalitaan na lamang namin na yung isa ko pang kababatang babae, yung naging kabarkada din namin ni Berting noong kabataan namin, na aksidente sa motor. Nabalda ito. Nabalian po talaga ng kamay na parang hindi nagagaling. Nakomang. Nabalitaan na lamang namin na lumipat na ito ng Negros. Ang malala pa noon, 1 linggo matapos naman niyang maaksidente, itong tiyahin niya naman ang nahulog sa motor na siyang ikinamatay nito. Pero ano nga ba ang koneksyon nito sa akin, Sir Seth? Matapos ang ilang taong panliligaw ni Berting, napasagot niya ako at makalipas ang kalahating taon ay nagpakasal kami. Noong isinilang ang ikalawa naming anak, which is pangatlo para sa akin, ay meron siyang inamin na bago pa ako makabalik sa probinsya, kahit na gustong-gusto niya ako, ay pinilit niya akong kalimutan dahil akala niya wala na talaga. Kaya naman itong kababata namin na naaksidente ang niligawan niya. At nang makabalik nga ako ay bigla niyang tinigil ang panliligaw dito na parang walang nangyari lang. At itinuon niya ang pansin niya sa akin. Ayaw ko mang isipin pero posible kaya o nagkataon lang.